Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi makatulog ng gabing iyon si Cassandra. Iniisip niya si Adriel at ang mga natuklasan niya tungkol dito. Hindi siya makapaniwala na nabaliktad ang lahat ng paniniwala niya tungkol dito. Oo nga, at minahal niya ito noon. Ngunit iyon ay dahil sa gwapo ito at ito lang ang tanging nagpakita sa kanya ng kabutihan. Nakita niya ang isang bahagi ni Adriel Aquino na hindi niya inakalang mayroon ito. Ang akala niya noon ay makasarili ito na walang ibang mahalaga rito kung hindi ang La Familia. Sinisiniya ito sa lahat ng mga nangyari sa kanya sa mga nakaraang araw. Katulad ng pagpapamukha sa kanya ng pamilya nito ang totoong nagmay-ari ng La Familia. Pangalawa ay hindi nagpakamatay ang kanyang ama dahil sa mga ginawa niya, kundi natakot itong harapin ang resulta ng ginawa nito. Maraming natulungan tao sa Adriel at isa roon si Uncle Johnny at ang mga bata nanganganib mapariwara ang buhay. And God, he once lived a life on the streets. Naiinis tumayo siya na magsawa siya sa kahihiga. Tumayo siya at nagpa siyang lumabas papunta sa veranda. Doon na lang muna siya magpapalipas ng gabi. Hindi na siya nag-abala magsuot ng roba dahil niyang nararamdaman ang sariwang hangin ng gabi sa lugar na iyon. Gusto mo napakislot siya at napatingin sa pinanggalingan ng tinig. Nakatayo si Adriel sa di kalayuan sa kanya. Suot pa rin ito ang three-piece suit nito. Hindi ako makatulog. Gusto ko lang magpahangin dito. Kaswal na sagot niya at nag-iwas ng tingin. Ang gwapo talaga nito. Hindi nakakasawang tignan. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kamay niya. You're shaking. It'll stop if you go away. You said that to me last night. But you're not afraid of me. Hindi niya alam kung anong isasagot dito. Ang alam niya ay galit siya rito ngunit ngayon ay hindi na siya sigurado doon. What do you want from me? Kung anong kailangan ng isang lalaki sa isang babae. Diretsyong sagot nito. Why? You really don't know, do you? Alam kong hindi ang mga katulad ko ang tipo mong babae. Hindi ko ang mga litrato mo kasama ang mga magagandang babae. Wala akong panama sa kanilang lahat. I'm plain, Adriel, at hindi ako ang babaeng gugustuhin mong pakasalan at iharap sa mga tao. You have always been lovely, Cassandra. Ngunit inaamin ko na hindi ko yun napansin noon. Parang may karayom na tumusok sa dibdib niya dahil sa sinabi nito. Dapat ay lumalayo na siya rito, ngunit bago niya magawa iyon ay nahapit na siya nito sa baywang palapit sa katawan nito. Agad na nag-init ang buong katawan niya. Ang mga kamay niya na dapat ay nagtutulak dito palayo ay nanatili lang sa dibdib nito. At bago pa niya malaman ang susunod na gagawin nito, ay napaglapat na nito ang mga labi nila. Automatikong napapikit siya. Wala sa loob na pinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg nito upang mapalalim nitong mga halik. At nakaramdam naman siya ng tuwa nang gawin nga nito iyon. Lalo nitong hinapit ang katawan niya palapit sa katawan nito. Ramdam niya ang kahandaan nito. Ngunit kakatuwang hindi siya nakakaramdam ng takot. Ilang taon na bang mula na maging ganoon sila kalapit sa isang lalaki? 4 na taon? Kahit ang dati niyang kasintahan si Tony, ay hindi na iparamdam sa kanyang ganoong klase na pakiramdam. Wala na siyang panahong mag-isip pa na kung ano-ano. Ang tanging mahalaga na lang sa kanya ay ang lalaking kahalikan niya at ang ginagawa nila. Ngunit biglang sumagi sa isip niya ang kanya na mayapang anak. At kung anong maari nangyari kung hindi sana ito nawala. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Pinigilan niya iyon, ngunit tumulo pa rin ang mga iyon. Parang ang lahat ng bigat sa dibdib niya ay gusto niyang ilabas ngayon. Humikbi siya. Itinulak niya si Adriel palaro sa kanya at tinakpan ng 2 palad ng kanyang muka at doon umiyak na umiyak. Bakit ngayon pa napiling tumulo ng mga luha niya? At sa harapan ni Adriel, bumalik ka na sa kwarto mo. Malamig na rito. Mababa ang boses na utos nito sa kanya
at inalalayan siya pabalik sa kanyang silid. I'm fine. Lumabas ito saglit ng kanyang kwarto at na makabalik ito, ay may dala na itong baso ng tubig. Iniabot ito sa kanya iyon at umupo ito sa tabi niya. Hinagod-hagod ito ang likod niya hanggang sa kumalma siya. I'm sorry, aniya kapag kuwan. Hindi kita pipilitin kung hindi ka pa handa. Iyon ba sa tingin mong dahilan kung bakit ako umiyak? Tanong niya. Nagkibit balikat lang ito. Huminga siya ng malalim. Mali ito na pagkakaintindi ng dahilan kung bakit siya umiiyak. Ngunit mas lakas ba siya ng loob para itamang iniisip nito? Ayaw man niya, ay kailangan niya ibahagi rito ang dahilan ng bigat ng dibdib na nararamdaman niya. Hindi naman niya lahat. May mga bagay na hindi rin ito dapat pang malaman. May naging fiancé ako. Nag-angat siya ng tingin at tinignan nito. Hindi niya nagustuhan na nais iparating ng tinging ipinupukol nito sa kanya. Na para bang hindi ito makapaniwala na may pumarol sa kanya pagkatapos nito. Umakyat yata sa ulo niya ang lahat ng dugo niya sa katawan. Oo, may pumatot sa akin na lalaki na hindi binili para sa akin. Cassandra, tapos na yun. 4 na taon na nakaraan mula nang iwan niya ako. Naramdaman niya ang pagdampi ng kamay nito sa kanyang balikat. I'm sorry for all the pain that you've been through, Cassandra. Life is not fair. Dahil kung oo, lumaki sana kong kasama ang mga magulang ko. Nakaramdam siya ng guilt dahil sa sinabi nito. I know, life is never fair. And it could always be worse. Tumango ito. Maya-maya ay tumayo na ito. Matulog ka na. Lilipad tayo papunta sa Lukban bukas. Nagising si Cassandra dahil sa ingay na nanggaling sa kung saan. Para may humihingi ng tulong na hindi niya maintindihan. Tumayo siya mula sa kama at lumabas ng kanyang silid. Naglakad siya na naglakad hanggang sa dinala siya ng mga paa niya sa silid ni Adriel. Sinubukan niyang buksan iyon at nagulat siya nang mapagtanto niyang hindi iyon nakalock. Dahan-dahan siya pumasok sa loob. Madilim doon at ang tanging ilaw na tumatama sa loob ng silid ay ang liwanag na nanggagaling sa labas. Tinignan niya ang kama at kumunot ang noo niya na makitang walang tao roon. Nasaan si Adriel? Guni-guni lamang ba niyan tunog na narinig niya? Ngunit narinig niya ang malakas na boses ni Adriel. Parang ito nag-uutos, ngunit hindi naman niya maintindihan ang sinasabi nito dahil Espanyol ang salitang gamit nito. Hinanap niya ito at nanlaki ang mga mata niya na makita niya ito nakahiga sa sahig. Wala itong sota pang itaas at basang-basa ng pawis ang katawan nito. Napalunok siya. Hindi pa niya nakita ang katawan ni Adriel kahit minsan. Inaamin naman niya sa sarili niya na minsan na niyang pinangarap na makita iyon, ngunit hindi sa ganoong paraan. Lumapit siya rito at lumuhod sa tabi nito. Lumunok muna siya bago ito ginising. Adriel, tawag niya rito. Mahinang niyugyug niya ito sa balikat. Adriel, bigla ito nagmulat ng mga mata at tinangka siya nitong saktan, ngunit nahawakan niya ang braso nito. Pero mas malakas ito sa kanya, kaya agad na natanggal nitong kamay niya nakahawak sa braso nito. Sa isang iglap, ay nagawa nitong maihiga siya sa sahig at kinababawan siya nito. Ang dalawang kamay niya ay nasa ibabaw na kanyang ulo. Adriel, tawag niya dito. Ako ito, si Cassandra. Natigilan ito. Cassandra? Ako nga. Anong ginagawa mo dito? Ginigising lang kita dahil nananaginip ka. Hindi ka dapat pumasok dito. Pero kailangan mo ng tulong at handa akong tumulong sa iyo kung hahayaan mo lang ako. Giit niya. Hinagod siya nito ng tingin. Kahit na binitawan na nito ang mga kamay niya, ay hindi pa rin ito umaalis sa ibabaw niya. Paano kung mas personal na bagay kailangan ko sa iyo? Kung yan ay magpapasaya sa iyo, pumapayag na ako. Sa wakas, ay umalis na ito sa ibabaw niya at inilahad ang kamay nito sa kanya. Tinanggap naman niya iyon at hinila siya nito patayo. Kailangan mo nang bumalik sa kwarto mo, utos nito. Ano ba napapanaginipan mo? Para maging ganoon ka kabayolente? Tanong niya, sa halip na sundin nito. Demonyo. Maraming demonyo, Cassandra. Sagot nito habang hinihila siya nito palapit sa pinto. Napipilan siya. Then, why won't you let me help you? Maya-maya ay tanong niya dito. Walang makakatulong sa akin. Iyon ay dahil ayaw mong tumanggap ng tulong mula sa ibang tao. Masyado kang maraming alam, Cassandra.
Huwag mong maliitin ang mga nalalaman ko, Adriel. Isinandal siya nito sa pinto at iniharang ang dalawang kamay sa magkabilang gilid niya. I might lose my control. Kaya kailangan mo na talagang bumalik sa kwarto mo. Kung ayaw mo may mangyari na alam natin pareho natin pagsisisihan bukas. Pagkatapos niyon, ay hinalikan siya nito ng mariin. Gumanti siya ng halik na may kaparehong intensidad. Gumagalaw silang dalawa at hindi niya alam kung anong sunod nitong gagawin. Ngunit kung gaano kabilis siya nitong hinalikan, ay ganoon din siya kabilis nito na ilabas ang silid nito at pabagsak na isinara ang pinto. At sa ganoong paraan din natapos ang halik nito sa kanya. Isinuot ni Cassandra ang kanyang sunglasses bago siya lumabas ng private jet na sinakyan nila ni Adriel papunta sa Lukban. She wanted to sleep. Hindi siya nakatulog na maayos nang nagdaang gabi kaya gusto niyang bumawi ng tulog ngayon. Kabaliktaran naman niya ang itsura ng kanyang asawa. Mukha itong modelo sa itsura nito. Hindi talaga may pagkakailan, napakagwapo nito. At hindi halata na hindi nito nakatulog na maayos sa nagdaang gabi dahil sa bangungot nito. Hindi pa sila nag-uusap pagkatapos ng mga nangyari na nagdaang gabi at wala naman siyang plano na mauna magbukas ng paksa dito. Tumanda na lamang siya at ipinikit ang kanyang mga mata na makasakay na sila sa sakyang sumundo sa kanila. Ang akala niya ay dadalatso na sila sa bahay ng kapatid nito. Kaya nagulat siya na pagmulat niya ng kanyang mga mata ay nakahinto sila sa isang shopping district. Siguro ay gusto nitong bumali ng mga pasalubong para sa kapatid at mga pamangkin nito. Kaya naman muli lang niyang ipinikit ang mga mata at sumandal. Matutulog na lang muna siya habang hinihintay si Adriel. Let's go, Cassandra, anang boses nito at napamulat siya dahil sa pagsasalita nito. Bakit? Tanong niya. Hindi niya makita mga mata nito dahil nakasuot ito ng makapal na sunglasses, ngunit nararamdaman niyang init ang tingin nito sa kanya. I'll buy you some clothes, simpleng sagot nito. Hindi ko kailangan ng mga damit na yan. May dala naman ako. Tinanggal nito ang salamin nito. I'll buy clothes that suit you. Ano bang problema sa mga damit ko? Nakataas ang isang kilay at nakahalokip-kip na tanong niya dito. Bakit ba kasang hilig mong magsuot ng maluluwag na damit? May pagmamalaki ka naman, pero ayaw mong ipakita yon. Halata sa boses nito na naiinis na ito. Hindi ko na problema kung ayaw mo sa mga isinusuot ko. Pagmamatigas pa rin niya. Wala namang mali sa suot niya. Komportable siya sa summer dress sa suot niya at hindi niya babaguhin ang paraan ng pananamit niya dahil lang hindi iyon aprobado nito. Maganda ka nga, matigas naman ang ulo mo. Bibilhan ka na nga ng mga damit, umaayaw ka pa. Parang bata naghihimotok ito habang masama ang tingin sa kanya. Naiinis na binuksan niya ang pinto sa gawin niya at bumaba ng sasakyan. Fine, let's go. Sumunod lang ito sa kanya. Hindi ito nakikialam sa mga damit na pinipili niya. Ngunit hindi naman siya pinababayaan ng mga sales lady na pumili ng mga damit na sa tingin niya ay babagay sa kanya. So they spent 2 hours shopping and looking for things for her. Kahit na ayaw na niyang tumanggapan ng kahit na ano galing dito. Hindi pa nga siya nakaka-recover sa ibinigay nito kwintas sa kanya na nagdaang gabi. Pero ang kagustuhan niya kahit paano ay magbukang presentable sa harap ni Donna, ang isa sa mga nagtulak sa kanya upang pumayag na bilhan siya nito ng mga damit. Habang lumilipas sa mga oras at palapit na silang palapit sa kanilang paroroonan, patindi rin ng patindi ang kabang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung paano niya pakikiharapan si Magdalena at ang bagong sila na anghel nito. Kailangan niyang kalmahin ang sarili niya upang hindi mahalata mga ito ang bigat ng loob na nararamdaman niya. Sa wakas, nakarating na sila sa isang Spanish-style villa. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Isang malawak na taniman ng mga ubas ang makikita sa isang bahagi ng lugar at may mga nakapaligid na maliliit na bagay sa gilid. Iyon marahil ang ginagamit ng mga ito para sa paggawa ng alak. Isang unipormadong lalaking sumalubong sa kanila. Ilan pa mga kalalakihan ang nakasunod dito upang kunin ang kanilang mga bagahe. May mga kabataang nagkalat sa paligid. Karamihan sa mga iyon ay teenager. Nagkakagulo mga ito at kung ano-ano ang ginagawa. Dito sila nagtatrabaho, ani Adriel, na para nababasa nito nasa isip niya. They work for me. Pero ang akala ko ba, sino daw na nakatira dito? Naguguluhang tanong niya. May sarili-sarili silang winery. Sa akin ang villa na ito. At ang mga batang yan ang nagtatrabaho para sa akin.
Itinatanim nila ang mga ubas na yan at ibinebenta sa mga turista. Pinakinggan lang niya mga sinasabi sa kanya nito. Ang sabi nito sa kanya ay hindi sapat ang ginagawa nitong pagtulong sa mga bata sa foundation, ngunit sa tingin niya ay mas malaki pa nga ang nagagawa nito bukod sa gobyerno ng bansang iyon. Tinutulungan nito ang mga batang iyon upang mabuhay ng maayos. Binigyan nito ang mga iyon ng trabaho habang nag-aaral ang mga iyon. Sinong matinong babaeng hindi hahanga sa lalaking katulad nito? Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pagkatapos ay pinilig ang ulo. Mukhang nanganganib na naman ang kanyang puso sa lalaki na katayo sa kanyang tabi. Muli niyang ipinaalala sa sarili ang dahilan kung bakit siya nandoon ngayon. Iyon ay dahil sa La Familia at wala ng iba. Hindi porke mabait ito sa kanya ay gugustuhin na nito makasama siya at nag-aalala na ito sa kanya. Hindi niya alam kung tatagal pa siya roon ng 3 buwan, gayong 3 araw pa lang ay pinagdududahan na niya ang kanyang sarili dahil sa mga kakaibang nararamdaman niya para dito. Cassandra, tawag nito sa kanya. Oo nga pala, kasama niya ito. Lumipad na naman ang isip niya sa kung saan. Tinignan niya ito. Sorry, may iniisip lang ako. Inilahad nito ang braso sa kanya. Humawak siya roon. Ipapahatid na kita kay Mariel sa kwarto mo. Magpapahanda na rin ako ng pagkain natin dahil alam kong gutom ka na. Okay, simpleng sagot niya. Dinala siya ni Mariel sa silid na okupahin nila. Saglit siyang nag-ayos ng kanyang sarili bago muling lumabas doon. Nabutan niya nakatayo si Adriel sa labas ng pinto ng kanyang silid. Nakapagpalit na ito ng damit, simpleng pantalon, white t-shirt at tsinelas lang ang suot nito, ngunit napakagwapo pa rin nito. Dinala siya nito sa veranda kung saan sila kakain. Nakahain na roon ng iba't ibang pagkain pinahanda nito para sa kanila. Ipinaghila siya nito ng silya. Ang ganda naman dito. Oo, kaya ang gustong-gusto kong pumupunta dito sagot naman nito. Maya-maya ay may lumapit sa kanilang isang lalaki na may dalang wine. Sinalina nito ang baso ni Adriel at uminom si Adriel bago bumaling sa lalaki tumango. Muling sinalina ng lalaki ang baso ni Adriel bago iniwan ang bote ng wine sa mesa nila. Si Adriel na nagsali ng wine sa baso niya. It's Malbec, try it, sabi nito sa kanya. Ininom nito ang nasa kupitan nito. Nag-iwas siya ng tingin at ininom ang sarili niyang inumin upang makaiwas sa nararamdaman na naman niya. Ngayon lang niya nalaman na pwede pala maging sexy ang paraan ng pag-inom ng wine. Masarap ang wine ay inihain sa kanila. Matamis iyon at may lasa ng pinaghalong plum at vanilla. Masarap, tumatangong komento niya. Dito pa ito ginagawa? Tumango ito. Nagbebenta din kami ng iba't ibang wine sa mga turista. Kung ano-ano na napag-usapan nila habang nag-uumpisa silang kumain. Hanggang sa mapatigil siya sa pagsasalita dahil bigla na lang may sumulpot na maliit na bata sa harap nila. Sa likuran nito ay may isang babaeng humahabol dito. Agad na tumayo si Adriel at nilapitan ng paslet bago pa man ito maabutan ng babae. Isa pang babaeng lumabas mula sa kung saan at yumukod kay Adriel. Pasensya na po kayo, Sir Adriel. Nalingat lang po ko saglit at nawala na po siya sa paningin ko. Hinging pa umanhin ito sa kanya. Okay lang, Mariel. Sino naman itong batang to? Natutungong tanong nito habang nilalaro ang bata. Wala ang bakas ng Adriel na nagkakaroon ng bangungot sa mga mukha nito. Kilapad ng ngiti nito na animo tuwang tuwa sa batang karga nito. Tinignan niya ang bata. Chubby ito at napaka-cute. He really looked adorable. Siya po si Wade. Anak po siya ni Stephanie. Isa po sa mga bagong tauhan natin dito. Magalang na sagot ni Mariel. Tumawa na malakas si Adriel nang manlaki ang mga mata ng bata habang itinuturo ang plato sa harap nito. Gutom na siguro siya. Pakakainin ko na nga po sana siya pagkatapos ng mga gawain ko sa kusina, sagot ni Mariel. Sige, tapusin mo na mga ginagawa mo at iwan mo na lang muna siya dito. Ipadala mo na lang din dito ang pagkain niya. Sige po, sir. Nang maiwan sila roon, ay nagsimula si Adriel na pakainin si Wade. Inabala na lang niya ang kanyang sarili sa mga pagkain na kahain sa harap niya kahit parang hindi malunok ang mga iyon. Masarap naman ang lahat ng pagkain, ngunit parang nawalan siya ng panlasa. Bigla siya nanghina. Ang gandang tignan ni na Adriel at Wade. Parang tunay na mag-ama mga ito. Natural na natural ang mga galaw ni Adriel at mukhang sanay na ito sa ganoong gawain. Unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya kayang pagmasdan ng mga ito sa ganoong akto. Kailangan niya makaalis doon. Ibinaba niya mga kubyertos
at pinunasan ng kanyang bibig ng table napkin. Aakyat muna ako sa kwarto ko. Nag-angat ng tingin si Adriel at nakakunot noong tumingin sa kanya. Ayaw mo ng pagkain mo? Masakit lang talaga ang ulo ko at masama pakiramdam ko. Magpapahinga na lang muna siguro ako. Pero hindi ka pa kumakain. May pag-aalala na sabi nito. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Hindi na niya hinintay ang sagot nito at basta na lang niyang iniwan ang mga ito roon. Adriel deserved to have children of his own and she knew that she couldn't give that to him. At yun ang pinakamasakit sa lahat. Hala mga kafelisidad, tama ba ang kutob ko na hindi na pwedeng magkaanak si Cassandra? Kaya parang ayaw niya makakita ng bata? Nakakalungkot naman. Pero ang tanong mga kafelisidad, matanggap kaya ni Adriel na kahit kailan ay hindi pwede magkaanak si Cassandra? Kaya naman, abangan!